tong si Torre. Ito po kasing si Torre, alam mo na, may pangarap. Na? Ewan ko, kung pag ito naging presidente, gaganti kaya ito sa mga naglaglag sa kanya? Pero magandang ano yun, magandang laban yun. Ako gusto ko yung laban na yun. Maganda, kumandidato si Torre at kumandidato si John Vic Remulla, di ba? Kasi sigurado naman ako mananalo si VP Sara Duterte. Pero maganda, magsama sila, maglaban silang dalawa. Kasi silang dalawa yung nagsipaan eh. Silang dalawa yung nagtarayan. Ay, bakit ganon? Silang dalawa yung nagtarayan, mas maganda maglaban sila para kung sino yung mas mataas ang buto sa kanila, yun ang panalo. Diba? Sa kanila. Pero ibang level kasi yung kay VP Sara Duterte. Yung kay VP Sara Duterte, pang presidente, sila pang amuyong. Kung sino mas sip-sip, doon natin malalaman pag naglaban sila, di ba? Malalaman natin kung sino sa kanila mas sip-sip. O, panoorin natin na to. Sabi ng mga kabila ay, sa amin na kayo, no? Sigurado na kami. Kung hindi kami manalo sa eleksyon, baka mag-succeed kami. Ganun na yung spin eh. Di ba? Pero ang tanungan ngayon ng mga ordinaryong tao, wala ba ibang alternative? Yes. Either non-Marcos, non-Duterte. Pwede bang, wala bang none of the above ang gusto nila? Yung mga packaging ng media, na para bang sinasabi nila, huwag dapat natin piliin si VP Sara Duterte. Hanap tayo ng alternative. Alternative because you just don't like Vice President Sara Duterte. Not because gusto mo yung taong magsisilbi sa bayan. What kind of thinking is that? That is a terrible thinking. Di ba? Dapat, kung sino ba ang pinaka magsisilbi para sa bayan? Yun eh. Hindi yung, hanap tayo ng alternative kasi ayaw natin si VP Sara Duterte. So, bahala na lang. Kahit sino na lang, basta wag lang si Duterte. Pangit ng prinsipyo yun. Prinsipyo yun ng mga bitter. Prinsipyo yun ng mga ayaw lang kay VP Sara Duterte kasi walang pakinabang sa kanyang gobyerno. Alam nilang hindi sila makakasipsip, alam nilang kinalaban nila si VP, kaya yari sila pag naging presidente. Wala silang pakinabang. Hindi dapat ganun ang thinking eh. Hindi dapat ang thinking, dapat yung presidente makinabang tayo. Hindi. Dapat yung presidente pagsilbihan ng bayan. Sino ang pinakamakakapagsilbi sa bayan? Sino pinakamakakaayos sa katarantaduhang ginawa ni BBM sa bayan? Yun dapat ang tanong. Sino ang aayos nito? Diba? Sino? Kasi alam mo, wala na eh. Ako talaga, sabi ko sa inyo, lalo na pag kayo bumabiyahe o di kaya OFW, alam niyo yan. Nakakadiri na ang Pilipinas. Nakakadiri na ang politika sa Pilipinas. Sobra na ho eh. Halimbawa ko na nga lang panoorin nyo yung sa Banat by 360 ko na tungkol doon sa Boss Ironman. Bakit to? It is not just about motorcycle. Yung Boss Ironman na issue na yan, na maraming kasi yun yung endurance racing or something like that eh. Yung endurance na kailangan 24 oras kang tatakbo, maabot mo yung lugar, something ganun. Yan ay hindi lamang po nagsisimbolo ng mga rider o di kaya ng big bike. Yan po ay nagsisimbolo ng pagiging inutil ng gobyerno natin. Kasi itong gobyerno na to, napaka-inutil to the point, pag may hirap, kaya nilang suspindihin, kaya nilang tanggalan ng lisensya. Pero pag mga ganitong mayayaman po kasi mga membro at organizer nito eh. Yung Boss Ironman, mayayaman po yan. Kaya nga ibig sabihin ng boss is BMW owners, ano ba ito? Something like that. For safety and society, yun. Yeah? So ibig sabihin BMW owners yan. Wala namang mahirap na makakabili ng BMW. Sa totoo lang po. Hindi naman usay siya nagyayabang. Pero napakahirap naman pong bumili ng BMW. Bibili ka ng BMW na 1.3 million, motor lang. 1.3 million, may SUV ka na. Makakabili ka ng SUV nun. Ba't ka bibili ng motor? Ibig sabihin, may pera ka talaga. So, anong punto ko dito? Itong mga to, mayayaman. Hindi ko alam kung bakit hindi masita-sita ng LTO, inaalalayan pa ng HPG. Ano to? Dahil ba pera-pera to? Dahil pag pumasok ka doon, pag nagrehistro ka, may bayad doon. So, malaking kita ng organizer.
Nakakatanggap ba kayo, HPG? Nakakatanggap ba kayo, LTO? Kaya hindi nyo masita kahit ilang beses. Taon-taon na po yan, ha? Taon-taon may namamatay. Pero hindi nakakasuhan ng organizer. Anong klaseng, anong klaseng bayan meron tayo? Ang hirap sumunod sa batas kung pili lang ang pinanagot sa mga sumusuway nito. Ano ibig sabihin ko? Ikaw, ordinaryong rider ka, di ba? Sisitahin ka o kaya pinasusunod ka sa batas. Pero nakikita mo yung mga big bike rider, yung mga organizer nakakalusot, 'di ba? Sa batas. So para sa iyo, ang hirap sumunod. Pero again, sinasabi ko sumunod tayo whether hindi sumusunod ang iba. Ang punto lang natin dito, ganyan sa Pilipinas. Malalang malala na ang Pilipinas. As in, kung sa cancer ito ay stage 4 na o stage 5 o kung meron mang ganun, stage 10 na. Malalang malala na ang Pilipinas. Kailangan na talagang ayusin ito. From the very core. Sabi ko nga sa inyo, SK pa lang, korupsyon na matindi. SK pa lang, ha. Lalo na sa mga barangay captain. Alam niya, tangin ng mga politiko, alam niyo yan. Kasi binibigyan niyo yan eh. Huwag tayo maglokohan. Sila nagtutulong sa inyo at binibitbit niyo yan. Alam ko yan. 'Di ba? Kaya nga hindi kami manalo sa yung itong si Mocha sa election eh. Bakit? Kasi hindi wala siyang pera. Hindi niya mabigyan yung mga barangay captain. Yung mga barangay diyan, hindi niya kayang bigyan. Umaasa na lang talaga siya sa mga taong naniniwala sa kanya. Kasi yun na nga eh. Doon pa lang corrupt na. Doon pa lang may bigayan na. So, what do you expect pag nandun pa sa taas? Ganun na kalala ang Pilipinas. Tapos, sasabihin na lang natin, wala bang iba dyang option? Bakit? Ayaw lang natin si VP Sara Duterte. Hindi dahil hanap tayo ng matino at magaling na presidente. Sana ganun matatanggap ko po para sabihin ninyong, sa tingin ko, hindi matino at hindi magaling si VP Sara Duterte. Kaya hanap tayo ng ibang kayang ayusin ng Pilipinas. 'Di ba? Kung ganun ang thinking, okay lang. I will respect your opinion even if ibang opinion mo sa opinion ko. Pero yung para lang, wala bang alternative dyan kasi ayaw ko kay Duterte. Anong klaseng packaging yan? Kaya hindi alam nyo, sorry sa media nagsasalita na to itong babae Kaya wala kayong naaakit kasi ganyan ng klase ng utak ninyo. Utak na mga bitter. Utak na mga hindi nakapag-move on. Bakit? Kasi pinagbabayad yung mga media ng tax. Sinisita ni Pangulong Duterte ang media. Yan ang totoo. Bitter kayong media kay Pangulong Duterte kaya ayaw nyo yung anak niya. It's not because hindi siya magaling, hindi siya maayos. Hindi yun eh. Hindi yun ang reasoning nyo eh. Ang reasoning nyo kasi tinamaan kayo nung panahon ni Pangulong Duterte, kayong mga media. Huwag mong kalimutan, Ami, most of the time, yung frontliner ay kabayong kapos. Yes. Ibig sabihin, pagdating ng dulo, History natin, ganyan. Oo, ganyan, di ba? We have a lot. panahon ni FBR. Hindi naman frontliner sa FBR Hindi. Panahon ni... Yung panahon lang ni Erap, talaga frontliner siya from the start to finish. No? From the start. Oo. So, nagbabago yan eh. Halimbawa, ng panahon ni... Tangin ng analogy, Pwede daw magbago, pwede daw yung nasa baba na umangat pa. Kasi yung mga nakaraan daw eleksyon. Sorry barahin muna kita Political analyst. Political corny analyst. Napaka-corny kasi na tong taon to eh. Maliit lang yung agwat nung nasa panghuli o nasa baba. Hindi ganun kalaki. Iko-compare mo, sobrang layo. Para bagang, anong klaseng mangga yan? Di ba? Maaring Indian mango, o Carabao mango, o apple mango. Yun yung comparison noon. Ngayon, sinasabi mo, basta yung mango, yung apple, maaring maging mango. Kasi gano'n naman yung nakaraan magkakaiba Ibig sabihin, dati, kung yung mga nasa 3rd and 4th nagiging presidente, ngayon posible rin yung mga nasa 3rd and 4th. Oo. Kung
malapit. Ang layo eh. Ang layo nila. Ay, ng analysis yan. Hindi nga hindi nga dikit eh. Negative eh. Gago! Diba? At again, iba na naman din yun. Iba yung ini-endorse kasi last time. Eto halimbawa, tinan niyo yung sample niya. Ni GMA. Oh. Ang frontliner si FPJ tsaka si Rocco. Yes, yes. Si Rocco But mataas. remember at that time, si GMA, yung presidente na at that time. Sa kanya yung makinarya. Di ba? Ano ba? Until nagkasakit siya. Di ba? Nung panahon ni Pinoy. Kasi mababa daw si GMA nun. Tapos sila FPJ nasa taas. Sino bang presidente at that time? Remember, extended na lang si GMA nun. Ibig sabihin, di ba naging presidente na siya? Dahil doon sa EDSA 2. So, at that time, makinarya nasa kanya. Kaya nga, di ba, hello Garce? Hello Garce, bakit niya tinawagan? Kasi presidente siya noon. Utang inang analysis yan eh. Ba't ka naging political analysis? Tama talaga si Guanzon Zayo eh. Tambay ka lang na naging political analyst eh. Si Villar. Ang Villar, mataas, Manny di ba? Villar. Oo. Nagbabago yan eh. Nung panahon ni Digong, si Binay. Binay. Oo. Followed by Grace po. Yes. Tapos yung dalawa. But remember, si Binay, wala naman sa administrasyon nun. Hindi ko sinasabi na sa administrasyon si Pangulong Duterte. Di ba nga kaya nga tinatawag na parang yun ang pinaka-phenomenal na pagkapanalo. Ibig sabihin ng phenomenal, hindi pangkaraniwan. Ito, example niya pa nga si Erap dito eh. Anak ng weteng talaga, oo. Mababa. Mababa sila. Tapos, pwede rin magkaroon ng Black Swan, Dark Horse. Yan ang tinatanong yan. Nawala sa landscape. Tapos biglang susulpot. Adigong, di ba? Pinoy, di ba? Susulpot eh. So, Si Pinoy kaya nanalo namatay ang nanay. Oh my golly. What kind of person is this? Alam mo naman yan sa Pilipinas. Di ba? May tawag nga dyan eh. Yung nakalimutan ko na. Pero may tawag dyan. Di ba? O alam nyo, isulat nyo na lang dyan. Maraming magaling dito eh. Isulat nyo dyan, no? Di ba? Maraming ganyan sa Pilipinas. Kaya naman nanalo yung si Pinoy. Yung naman, no? Lukuha naman tayo, oh. yan ay isang distinct possibility. Kaya wag naman sila ganun ka-sigurado. Malayo kasi. Negative talaga kayo. Siniraan nyo na ng todo si VP Sara Duterte, tumaas pa siya. Kayo, padaus-dos. Lahat ng kandidato nyo, padaus-dos. Meron ka bang nababalitaan? Because I know you are in touch with a lot of groups, ano? May nababalitaan ka bang, wala kami naririnig kasi mga pangalan eh. Although siguro baka natatakot yung iba, no? Baka mabinay effect, ano? Oo, siyempre, ayaw mo i-underestimate ang mga tulpo. Oo. Di ba? Malakas din yan. Binay effect, wow. Yung Binay effect, remember, hindi nasa administrasyon si Binay, kaya binanatan ng administrasyon. Ngayon, yung pinipili ninyo ay sa administrasyon. So, hindi siya mabibinay effect kasi kakampi siya. Ang pinipili nyo yung magiging kakampi ng administrasyon eh. Ng analogy. Nakakainis. Bakit ganito ang mga nasa natin? Nakakainis. Nagsabi na sila na ayaw eh. Ayaw, pero marami kasing ayaw, nagbabago posisyon eh. Wag mo rin So hindi halimbawa lang si Tulpo, tumakbong presidente, hindi naman bibinay effect yan. Bakit? Yung binay effect, ang gumawa nun, yung administrasyon. Paano magiging binay effect? Kakampi nga siya sa administrasyon. Gago! Bakit ganito ang mga nasa natin? estimate ang mga pink. Dahil together, medyo may... 15 million yun nung nakaraang Oo. election. Medyo malaki rin yan pag nagsama-sama. No? Bagamat, sabi ni Lenny, ayaw na niya. Ayaw na rin niya. Pero sabi rin niya, I will decide in 2027. Ibig sabihin may counting opening. No? Okay. Yan. Tapos,
sa government, may nagpakilala na, si John Vic. Pero Yes. meron ding nagpaparamdam na dalawa na baka mas mataas. Si Si Vince. Vince at saka si General Torre. Ayun! Sa ngayon kasi si General Vince, Torre General nasa gobyerno Torre. eh. And including General Torre, hayop! Ako, sigurado ako, hindi pipiliin ni Marcos si Torre. Bakit? Kontrolado ng Rimulya si Marcos eh. 'Di ba sinasabi nga ang later president ng administrasyon ni Marcos walang iba kung hindi si John Vic at saka itong kapatid niyang si Boying. So alam naman natin may alitang John Vic at saka Torre at alam naman natin si John Vic may pangarap. So malabo talagang piliin si Torre pero sana umiral yung ego niya at tumakbo siyang presidente. Yun ang gusto ko. Tumakbo si Torre presidente. Torre, ikakampanya kita. Pag tumakbo kang presidente, ikakampanya kita. Laban kay John Vic para at least kayong dalawa maglaban. Huwag niyo nang pangarapin maging presidente at manalo pa kay BP Sara Duterte. Malabo yun. Pero kayong dalawa ni John Vic, ang sarap yung pag-untugin. Yun. I mean, di pa untugin ha. Not literal. Pag-untugin pagdating sa labanan sa politika. Recto also. Yes. Nababalitaan namin. So may mga nagpaparamdam. Kaya tingnan natin kung magkakaroon na ng traction this year. Pero lahat yan mangyayari this year. Hindi kaya may go signal ni BBM, titingnan niya, sino kaya sa mga tao ko pwede? Posible, pero lahat naman kasi, ang tingin, hindi pwedeng dalawa ang lalabang kay Sara o tatlo. Kasi syempre naghahanap din si President Marcos ng tao na papalit sa kanya who is sympathetic to him. Pag nanalo si Sara, that's the end of the entire clan. Correct. Kaya kung wala siya, I think he will support anybody who can defeat Sara. Oo nga. Diba? Yun yung issue rito. Dahil kung manalo si Sara, iwa-wipe out ang mga Pinklawan. Wipe out. Iwa-wipe out ang mga Marcos. Iwa-wipe out ang Yan lang ang dahilan nila kung bakit ayaw nila si BP Sara Duterte. Gago! Ang galing, di ba? Hindi, di ba? Ang galing ng kanilang explanation, paliwanag. Yun lang. Ayaw nila. Ayaw nila kay BP Sara. Dahil doon. Dahil daw iwa-wipe up. Saan naman lang, ayaw namin kay BP Sara kasi ganito, ganyan. Dahil pagdating sa ito ang kanyang paninindigan, hindi eh. Labo talaga nito mga to. tulpo. Kaya lahat yan, nag-iisip. Dapat magtulong-tulong tayo. Isa lang. Dahil pag more than one, panalo si Sara. Oh. Sige. Bago natin, medyo, wala ka ba nababalitaan na medyo malakas? Well, indicatively, pag nakakasama ko si General Torre, dinudumog. Naku! Diba? Dinudumog siya eh. Kakatawas siya eh. Dinudumog, no? Promote ang pota. Gago! Dinudumog daw. Bakit? Alam mo kung bakit? Umu-order ng pares. Akala nila si Diwata. Gago! O baka naman gusto lang sapakin. Hindi ko sure ha. Kalokohan yung dinudumog. Huwag niyong gagawin yung kay Torre, wag ganun. Hindi tama yun, masama yun. Huwag niyong tatapunan ng itlog, huwag niyong tatapunan ng ihi. Masama yun, huwag niyong gagawin yun, ha? Hindi ako pabor doon. Masa, tiga Mindanao, di ba? Kaya yata siya natanggal PNP. Oo. Si Vince, medyo umaangat din, no? Malabo, Dahil bata, malabo naman yan. Wala naman, telegenic. hindi yung ganun tao. Ang tagal na sa gobyerno ni Vince, hindi naman niya pinangarap tumakbo. Ayaw ko, yun ang pananaw ko. Ha? Sa tingin ko, hindi naman niya. Yan eh, sincere. Alam mo, matagal na yan eh. Kahit kay Pangulong Duterte pa nagtrabaho yan. Ganyan na magtrabaho yan. Kaya nga yan, nung pumasok yan, natuwa ako. It's because hindi siya politikal. Nagtatrabaho naman talaga yan tao na yan, kahit noon pa. Kaya maayos yan. Formative yung ginagawa. Biro mo, sa Maharlika, di ba? Yung lahat ng proyekto, pinupuntahan niya, tapos nagmumura. Tapos ngayon may campus tour. Aba, sabi ko, parang may plano. Di ba? Yung ganun, no? So, at least for now, merong 3 o 4 na nag-iisip galing sa gobyerno. No? Pero pag bumuho si BBM, ang approval rating, syempre tatamaan sila. Oo nga eh. Di ba?
Kaya it is in their interest na wag gumuho si BBM. Oh. Pero again, sabi mo nga, kahit sino pa yan, alam ng lahat na non-Duterte, dapat isa lang. Ngayon. So, ayan ang kanilang take. Go. Go. By the way, ito.